Ito si Kenneth Llober, isang South Bantang with Pinay prospect na tubong General Trias, Cavite. Matindi ang batang ito mga brad. Sa edad na 22 anyos, ay nakapagtala na ito ng 14 na panalo. Siyam dito ay nakuha sa pamamagitan ng mga mahusay na knockout at wala pang bahid ng pagkatalo. August 24, 2024 ay nauunang beses masubukan ang tibay at tigas ni Kenneth Llober. Ito ay kontra sa isang Chinese knockout artist na si Cheng Cheng Yang para sa titulong WBO Asia Pacific Youth Bantamweight Belt. Sa laban na ito ay talagang nasubukan ang lakas at stamina ng ating pambato kung saan nakuha nito ang tagumpay via unanimous decision. Kaya naman 4 na buwan lamang ang nakalipas ay handa na ito para sa isang Japan debut. December 15, 2024 ay nang dumayo si Kenneth Llober sa bansang Japan upang sugupain ang isa sa pinakamatibay nilang pambato na si Tulio De Canarudo para sa isang interim title bout. Mahusay ang Japanese fighter na ito mga brad. Bukod sa nakalalamang ito sa haba ng mga braso ay dumagdag pa sa kalbaryo ng ating pambato ang nerbiyos at kaba dahil ito ang unang beses na lalaban ito sa labas ng bansa at sa bansang Japan pa kung saan baluarte ito ng mga halimaw. Subalit gayon paman ay bitbit ng ating pambato na si Kenneth Llober ang determinasyon na makapagdala ng karangalan sa ating bansa. Kaya naman, sa pag-umpisa ng mismong laban, ay ginulat ni Kenneth Llober ang buong Japan. Ito ay nangagad ditong tapusin ng Japanese fighter na si Tulio De Canarudo sa loob lamang ng round 1. Para rin hindi makasetup. Narinig natin straight from Llober. Good setup with the hook. Papasok and down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon. And that is it. What? Subalit, hindi naging masaya dito ang kababayan ng Japanese fighter na si Keta Kurihara. Kaya naman, agad nitong hinamon ng ating pambato na si Kenneth Llober para sa isang Oriental Pacific Boxing Federation title fight. Itong level na fighter ang Japanese na ito mga brad. Mas mahaba ang tahid nito at malakas ang punching power. Bagamat meron ditong kartado na 19 wins at 8 losses, 16 sa mga tinalo nito ay nakuha sa pamamagitan ng brutal knockout. Kabilang dito ang dalawa nating kababayan na si Froilan Saludar at Renan Portes. Dito sa dalawang to ngayon. Parang sino na lang yung unang bibigay. Kurihara has Froilan against the corner. Saludar goes down. And I guess this is it. Dagdag pa dito ay mas nakalalamang ang Japanese fighter lalo na sa height at reach advantage nito. Kaya naman, panibagong malaking pagsubok ito para sa ating kababayan na si Kenneth Llober. March 24, 2025 ay balik Japan si Kenneth Llober upang isakatuparan ang kanilang sagupaan. Pagpasok pa lang ng ring ay tila ba relax na relax at patawa-tawa lang ang Japanese fighter. Tila ba nasa isip nito na magiging madali lang para sa kanya na tapusin ang ating kababayan. Sa pag-umpisa ng laban, ay nagpakita kagad ng bilis at tiksi ang Pinoy. Subalit, veterano ang Japanese fighter at alam nito kung paano ito kukontrahin. The team of Llober, no? After lunch when they weighed him, he was like 126. So, 8 pounds. Yeah. Not too bad. I mean, here we go. First round. Kenneth Llober starting strong. Bad intentions from Llober. He knows Japanese opponents. I mean, last fight niya sa Japan din. So, he's really out to impress. Headbutt. Dahil sa magkaibang fighting stance ng dalawang manlalaro ay hindi maiwasan ang headbutt at sa kasamang palad ay tumama ito sa ilong ni Kenneth Llober. Mabuti na lamang at hindi ito nagdulot ng pagdurugo. Sa ilong pata. Again, southpaw against an orthodox. Yeah, it can happen.
referee, warning them about the headbutts, clash of heads. The thing is, yung sa height difference sila, medyo possible talaga mangyari yung mga headbutts yan, lalo na they're both, moving forward. Maya-maya pa ay isang right straight ang naipatama ng Japanese fighter sa ating pambato. Na tila ba maagang nayanig ang Pinoy. Todo suporta naman ang mga Japanese fans sa tuwing makakapuntos ang kanilang kababayan. Sabay. Kurihara with a good right there. Again, a lead right. Oh, You're very landing really good punches. landed with a good left over there. Another one. And very careful siyang bumato eh. See, this is where Kurihara's veteran, being a veteran comes in. No? You can see him. He's stalking, but he's slowing down the fight. No? Yes. He's coming in very, very patient. And itong, in the case of Kenneth Rivera naman, he's very relaxed, very patient, very confident dito sa laban ito, which is good. He's using his footwork, his in and out, yung labas-pasok niya. He's really throwing his punches. Wow. Sibalit sa pagpapatuloy ng laban ay biglang natahimik ang paligid, pati ang mga Japanese fans. Ito ay nang isang left hook ang sumapol sa mukha ng Japanese fighter na agad ditong kinabagsak. Binalaman agad dito ng referee. Subalit, nagawa pang magpatuloy ng Japanese fighter sa laban. Ngunit batid ng Pinoy na nakapagtanim ito ng maximum damage sa Japanese fighter. Kaya naman, nang tinuloy ng referee ang laban, ay nagpaulang gagad ng malalakas na atake ang Pinoy at agad naman itong nagresulta sa muling pagbagsak ng Japanese fighter. Good things to come for Kenneth Rivera. It's not over. Hindi na tumitigil si Kenneth Rivera. Muli itong binilaman ng referee. Subalit, dito mo talaga kabibiliban ang tapang at tibay ng mga Japanese fighter nang magawa pa nitong magpatuloy sa laban. Subalit batid ng Pinoy na isang tiro na lamang ang kailangan nito upang tapusin ang Japanese fighter. Kaya naman, habang nagbibilang ang referee, ay tila ba galit na galit at turo ang Pinoy. At sa waling pagbitaw ng referee, ay nagpakawala kagad ang Pinoy ng malalakas na arsenal. Maraming mga taong Sa puntong ito, ay hindi na hinintay ng referee na bumagsak pa ang Japanese fighter. Agad na ditong tinigil ang laban. Nang mapagtanto nitong sapat na ang pinsala na tinapon ng Japanese fighter mula sa mga kamao ng Pinoy. Natahimik ang mga manonood. At tila ba, hindi sila makapaniwala sa mga nangyari. Isang Pinay underdog na muli na naman nagpasiklab sa kanilang bansa. taong... 30 seconds. That's it! Wow! That's it! Yes! Another TKO victory! Very beautiful win for Kenneth Rivera. Ang bilis, pero very impressive. Very, very impressive. You know, it was, well... Mahusay ang pinatitang laban ng ating pambato na si Kenneth Rivera. Anong masasabi niyo sa galaw ng batang Pinoy na ito, mga Brad? Ito na kaya ang natalo kay Naoya Inoue? O itapat muna ito sa kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue? Ano sa tingin niyo? Pag-usapan natin yan sa comment section. Hey. They been on it, drum on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, I hit me to chill. I give it a thrill, I put it on film. Facade get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show where she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the cradle. What's up, only right that I do it. Colossal until I'm a boss, so they want me to fail.
I'm on your tail. Know that they talking, they telling them tales. Just know how to tell.